Magandang shot. Yan lang, sir. Sir, yan lang. Sige lang, sige lang, sige lang. Ito lang, hindi kami gagalaw. Sige lang. Ito lang daw. Okay, Short statements ng GP. Ayaw ko. Hindi na ako mag-statement kasi hindi daw nag-statement. Bye-bye. Hindi ako lalaki. Oo, diba? Ayan na si BP Inday Sara, nagtungo na po dyan sa Taguig City para sampahan ng kasong perjury. Ito nga pong si Madriaga. Panoorin po muna natin mga kababayan. Sinampahan naman ang reklamong perjury ni Vice President Sara Duterte ang self-confessed bagman umano na si Ramil Madriaga. May patunay raw siya na wala silang personal na ugnayan ni Madriaga. Live mula sa Taguig, magbabalita naman ang ating mobile journal na si Arles de los Santos. Arles, anong update dyan? Angela, personal nga na inihain ni Vice President Sara Duterte ang reklamong perjury laban sa former aide at bagman umano niya na si Ramil Madriaga dito sa Taguig Prosecutor's Office. Kasama ni VP Sara ang 5 testigo at legal counsel na si Attorney Paulo Panelo Jr. Gate ng kampo ng bise, hindi totoo ang salaysay ni Madriaga noong November 29, 2025 na tumanggap umano siya ng pera mula sa POGO operators at drug lords upang pondohan ang kandidatura niya noong 2022 elections. Nanindigan silang walang profesional o personal na relasyon ang bise at si Madriaga kasama sa mga Tutok na tutok si BP Inday dito sa nagbabasa no? At nagpapanumpa sa kanya. Tingnan nyo mga kababayan, focus na focus si BP Inday. Minsan lang kumurap, no? Minsan lang gumanon si BP Inday. Pero nakafocus talaga. Ibig sabihin talagang napakaseryoso niya. Ebidensya ng kampo ng bise ang umano'y certifications mula sa opisina ng Vice President Security Group at DepEd na patunay na hindi raw nila naging empleyado o katrabaho si Madriaga kaya imposible raw ang mga ipinaparatang nito. Nang tanungin kung bakit ngayon lang inihain ang perjury complaint, iginiit ng kampo ni Duterte. Ang tawag doon mga kababayan, naka-pay attention si BP Inday. Ibig sabihin focus talaga siya sa kanyang kausap at sa kanyang panunumpa. Na naging kontento na lamang noon si Vice President Sara Duterte na itanggi ang mga alegasyon ay pinupukol sa kanya at maghintay ng proper forum upang sagutin ang akusasyon. Ngayon, handa na raw silang maghain ng reklamo sa iba pang gagawa ng peking storya. Sa isang pahayag naman, nanindigan ang kampo ni Madriaga sa katotohanan ng kanyang salaysay at handa raw siyang patunayan. Ito, dagdag pa nila, seryosong kaso ang perjury at hindi ito dapat gamitin upang manindak, gumanti at patahimikin ang sinuman. Mahalaga rin daw na tignan ang timing ng pagsasampa ng kaso kung saan matatandaan na kasama. Ano pa bang tatakutin mo doon? Criminal nga yun, nakakulong nga yun. Manindak, ano pa bang sisindakin mo doon? Ang kaso yun, kidnapping. No? Criminal po yun. Paano mo nasisindak yun? Nasa kulungan na nga Ang affidavit ni Madriaga sa ground for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Angela, nang tanungin naman natin si Vice President Sara Duterte kung sinusubaybayan niya nga ba ang isinasagawang impeachment complaint, yung pagdinig sa House Justice Committee ngayong araw, ayon sa kanya ay hindi raw ito ang prioridad ng OVP sa ngayon at abala raw sila sa dami ng gawain ng kanilang opisina. Sinubukan din natin makuha ang tugon niya kung mayroon na nga ba siyang napipisil na Vice President candidate o katandem niya sa 2028 elections pero wala siyang naging sagot dito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo. Ayan mga kababayan, ito pong si Vice President Inday Sara Duterte ay personal na nagtungo at nanumpa nag-file siya ng kaso laban dito kay Madriaga na isa pong kriminal at nakakulong nga po PDL, ngunit siya po ngayon ang ginagamit nitong mga hunghang, nitong mga nakatanggap ng malita di umano para po i-impeach or gipitin patanggal sa pesto si Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, napakahalaga po ng ginawa na ito na aksyon ni Vice President Sara Duterte. Sapagkat kung inyong matatandaan, ayaw po mag-imbestiga ng Justice Committee. Dito pong committee ni Kokey, mga kababayan. At ito naman, committee naman ni Pinky Ribbon. Pink Ribbon. Ayaw na po mga kababayan
mag-imbestiga patungkol po dito sa mga isiniwalat nitong 18 Marin. At speaking of 18 Marin, mga kababayan, ito, may bago pong latest. May bago na latest pa. Saan ka pa? Di i-update mo na yan, BMR. I-update natin kayo, mga kababayan. Ayan po, the initial list of retired AFP, PNP, Coast Guard, and other members of the armed services who are supporting the manifesto of support for the 18 Marines. Grabe! Mga kababayan, yan po ang ating pag-uusapan ngayon sa araw na ito sapagkat matindi po ito. Si Bangag, nanginig si Bangag, mga kababayan, mas lalo pong napangiwi, napakamot sa kanyang B. Ano ba yung B na kinakamot, mga kababayan? Dugtungan niyo po yung B. Ano ba ang B? Napakamot sa kanyang B. Ito. Si BBM, mga kababayan, wala na pong alam gawin kundi anong gagawin natin. Wala ka na pong alam dyan, lumayas ka ng agba sapagkat wala ka namang alam, inutil ka ng presidente at wala ka ng karapatan manatili pa sa posisyon na yan. Okay, mga kababayan, yan lahat ang ating pag-uusapan sa araw na ito. Ngunit bago yan, maraming salamat po muna sa lahat ng walang sawang sumusubaybay, naglalike at nag-share sa ating mga video. Now, mga kababayan, ano na ang nangyari ngayon dito kay Bangag, no? Sapagkat eto na, yung 18 Marines ay mayroon pong initial list na napakarami na po nito, mga kababayan. Ano ho? Isa-isahin natin ito. Ayan ho. Ito. Ayan, first page. Ito, General Romeo Puques, General Kita, General Virgilio Garcia, Joel Garcia, PCJ, Simoy, mga kababayan, apelyido na lang, dulo na lang, Tabakero, Alan Luga, Danilo Servando. Kayo na po ang ano lang lahat yan, mga kababayan, no? Napakarami po nito. At ang sinasabi dito, mga kababayan, ito po ay initial pa lang. Ayun, no? Initial pa lang itong list na ito. At kung inyo mapapansin, mga kababayan, mukhang yung iba dito active pa. Nako. Di ba dati sinasabi puro mga retired, puro mga hindi na ito sila hindi na sila aktibo. Ngayon, mukhang mayroon po dito mga active, mga kababayan. Ano ho? Nakakaano lang dito, nakakatakot lang dito, baka gipitin na naman itong mga active na ito, mga kababayan. Kasi nga po, talamak po itong administrasyon na ito. Ano ho? Kita nyo naman ang nangyari dito kay Sergeant Gutesa, di ba? Hindi na natin malaman ngayon kung nasaan na Kasi kung talagang nasa maayos ang kalagayan, nagpapakita na ngayon yan, mga kababayan. So ito ang nangyayari ngayon. Mayroon na pong napakarami po nito na nagmamanifest of support. Nako, hindi nyo pwedeng babaliwalain lang ito, mga kababayan. Hindi nyo po ito pwedeng baliwalain lang. Dahil nga po sa napakarami na po nito. At dahil dyan, mga kababayan, no, tawag nito, sabi dito ni Senator Amy ay magpapaimbestiga na po siya dito sa 18 Marines, no? Pero bago yan, tingnan nyo po mga pangalan kasi pagbasahin natin, hahaba pa po, no? General Abilino Rason, Prospero Noble, Nestor Ochoa, Rufino Lopez, Arsenio Arogay, Raul Gonzales, Ramon Espera, Ricardo Morales, Romeo Hilumin, Abner Cabalquinto, Rogelio Calunzag, Alfonso Crucero, Jogi Leo Fujas, Nelson Aliaga, Marines Commandant, no? Wilson Victorio, Federico Lasiste. Itong lahat ito, mga kababayan, napakarami na ito. Hindi natin malaman kung sino-sino pa dito yung mga matataas at mga mabababang ranggo na hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin at active pa rin sa service. Sa napakaraming ito, ano ho? Ayan yung page 1, ano? Yan ang page 1, mga kababayan. I-screenshot nyo na lang po yan. At ito yung page 2. Ang haba kasi na marami talaga ito, mga kababayan, ano? Oh, ito pa ang page 3. Ayan ang page 3, mga kababayan. So, lahat ng mga ito ay sumusuporta
dito po sa mga 18 Marines na or 18 ex-soldier para po dito sa kanilang isiniwalat mga kababayan na di umano marami pong nanidilibiran ng malita. At alam nyo ba mga kababayan, speaking ng nanidilibiran ng malita, mayroon pong masyadong nagtitrending itong si Abante na nagsuot ng kanyang relo. Tingnan natin kung pwede pang may bonus pa siguro mamaya mga kababayan ha. Alam nyo bang estimated halaga pala ng suot na relo ni Abante ay 10 to 20 million? Magkano ba? 20 to 40 million mga kababayan yung halaga noon. At ang sahod pala ng mga si congressman ay 200,000 to 300,000 mahigit. Ngayon mga kababayan, itinimes ko po yun, umabot po ng 12 million. Ang pinakamataas, halimbawa 300,000 mahigit. Ang sahod ng isang senador sa loob ng isang buwan ay kung kongreso. Aabot lang po yan ng 12 million mahigit. Pero yung halaga po ng suot ni Abante na isang relo ay ilan? 20 to 40 million ang halaga yung suot niya. Ganun na ganun ang suot. Now, magkano ba yung kanyang kinita sa loob ng isang taon? Sa loob po ng 36 months or 3 taon, 12 million lang po ang kikitain ng isang pinakamataas po na sweldo ng congressman. 300 plus. Excuse me. Ano ang implikasyon nito mga kababayan? Dapat magtanong tayo saan galing ang pera na napakarami na pinambili ni Abante dyan sa kanyang relo mga kababayan. Diba? So yan na ngayon ang hindi nyo pwedeng babaliwalain. Kaya dahil dito, mukhang magpapatawag na po ng investigasyon itong si Senator Amy Marcos. Jed, bakit iginigiit ni Senator Marcos na dapat maimbestigahan ng Senado ang affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines? Ela sa kabila ng hindi na pagpatol ng ilang senador dito sa inilabas na salaysay ng 18 nagpakilalang dating Marines, ayon kay Senator Amy Marcos, yung katotohanan ay lalabas lamang sa pamamagitan ng investigasyon, kaya ito aniya yung dahilan kung bakit kailangan ng talakayin o suriin dito sa Senado ang nasabing affidavit. Binigyang diin ni Senator Amy Marcos na hindi dapat baliwalain ang seryosong akusasyon ng bilyong-bilyong pisong cash delivery na dumaan umano sa iisang tao lamang sa loob ng 2 taon. Naniniwala ang senadora na tungkulin ng Senado na busisiin ang joint affidavit ng 18 dating Philippine Marine Corps at mga tauhan humano ni dating Congressman Zaldico kahit gaano man ito aniya kahirap paniwalaan. Bagamat aminadong hindi kapanipaniwala ang laki ng halaga, iginiit ni Senator Marcos na dahil sa mga pagdududa, mas lalong dapat payagan ang mga nabanggit na individual na magpaliwanag at maglatag ng ebidensya sa ilalim ng inquiry o pagsisiyasat ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Binigyang diin din ng mambabatas na ang inquiry o investigasyon ay hindi lamang para sa interes ng publiko, kundi para rin protektahan ang reputasyon ng mga inaakusahan, kabilang na ang ilang miyembro ng Senado at mismong ang Senate President. Nanindigan naman ng senadora na sa pamamagitan lamang ng investigasyon lilitaw ang katotohanan at mapatunayan man itong totoo o malantad na kasinungalingan. Ela, kaugnay nito, nahingan na nga rin ng komento ang ilang mga senador tungkol dito sa inilabas na salaysay ng mga nagpakilalang dating Marines at ang ilan sa kanila ay nagsabing hindi na nila dinidignify itong nasabing salaysay, bagamat iginigiit nga ni Senator Amy Marcos na dapat itong dalhin sa Senado at maimbestigahan. Ayan muna update, balik sa inyo, Ela. Maraming salamat, Jed. Yan mga kababayan, yung itong mga 18 soldier natin, ito nga po, sinisigundahan nito pong mga AFP retired or PNP or Coast Guard or iba pang mga men in uniform services. Suporta po sila dito po sa ginawa nitong 18 na ito na hindi po pwedeng baliwalain, kaya kailangan po magpatawag po ng hearing. Ang problema dito kay Lacson mga kababayan, mukhang ayaw niya na talaga magpatawag ng hearing. Sa kabilang banda naman po, nagkakagiran at lahat-lahat, wala na po tayong makain at tumataas na po ang gasolina.
bagsak ng ating economy, ang inuuna po nitong mga nandyan sa House ay ang impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte. Di ba mga kababayan, nakakabuisit lang pag-isipin, no? Nakakainis lang isipin, na sa kabila ng ipinupukol dito na may dideliver sa kanya mismo, sa bahay nito mismong Singagba, na 5 malalaking malita na susumahin natin ay aabot ng 300 million mahigit, no? Base doon sa sinabi ng mga ex-marines or ex-soldiers. Kasi 50 to 70 million daw po di umano bawat isa, 5 yon. So 200 million or 300 million ang total noon, mga kababayan. Ngayon, maganda ito dahil mayroon pong suporta dito po sa kanila. At hindi na po nila ito pwedeng basta lang takasan, mga kababayan, dahil mga mabibigat po, mga pangalan na mga nandito at mukhang marami pa po dito yung hindi pa po retired. Ibig sabihin, active pa po sila sa service. So kung active pa po sila sa service, anong mangyayari dito ngayon, mga kababayan? So mag-abang-abang po tayo, kasi talamak itong administrasyon na manggipit doon sa mga nagsasabi lang po ng katotohanan. Kung sino pa ang nakakatulong sa ating gobyerno, katulad ni Sergeant Dutesa, siya pa yung mukhang napaparusahan. Diba, kabayan? At dahil dyan, wala na nga tayong makain at medyo alanganin na po ngayon ang ating sitwasyon, ito pa rin po ang kanilang seryosong pinag-uusapan sa Kongreso. No, mga kababayan, panoorin natin. Ginagamit ito ng complainant para ipakita na may misuse o malversation ng confidential funds. Pero mahalagang tandaan na ang paggamit ng confidential funds ay governed ng COA DBM Joint Circular 2015-01. Sa circular na ito, kinikilala na ang confidential funds ay ginagamit para saan? Surveillance activities, intelligence gathering, informant payments. Dahil dito, cash transactions talaga lahat yan. So hindi porket may mga cash transactions o may movement ng funds, ibig sabihin, meron ng malversation o merong corruption na nangyayari. Hindi rin pwedeng sabihin bakit nagastos yung pera in 11 days as alleged. Dahil ang spending, yung bilis ng paggastos, hindi naman automatic, ibig sabihin illegal na. Confidential operations often require immediate payments to sources like informants. Ang mas mahalagang problema sa complaint ay hindi nito pinapakita kung saan napunta ang pera. May personal benefit ba na pumunta o nakuha ang Vice Presidente? Wala sa complaint allegations na tumanggap siya ng bahagi ng pera. Walang nakasaad na may asset bang nabili using that funds. May bank transfer ba papunta sa kanya? Ang reliance ng complaint, kung babasahin natin, mula sa mga COA audit findings. Audit observation memorandum, notice of suspension, notice of disallowance. Pero sa ilalim ng COA audit rules, ano ba yung audit observation memorandum? Preliminary observation lang ito. Ano yung notice of suspension? Pagkulang ang dokumento. Ano yung notice of disallowance? Administrative finding. Pero ito, subject to appeal. Madam Chair, point of order muna. There's a point of order. Honorable Suntay, let's hear the point of order of the Honorable Abante. Yung ba pinag-uusapan natin? Tanong ko, yung ba pinag-uusapan natin? This is about confidential fund. Oo. Yes, this is about confidential Ang funds. pinag-uusapan natin kanina, Madam Chair, Kung this is tendre regarding lang, confidential Let's, funds. Nagpapaliwanag let's allow pa ako the eh. Honorable Abante to finish the point of order. ang pinag-uusapan natin kanina, kung yung office ng Secretary of Education, saka yung Vice President's office, impeachable offense ba yun? Madam Chair, Ang pinag-uusapan yun. Dali lang, nagsasalita pa Kindly ako. wait eh. until he Ano, ano? finishes. No. Pinapaliwanag mo kung paano ginamit ang confidential fund. Hindi pa na pinag-uusapan yan eh. Pangalawa, paliwanag. Dapat yan pinag-uusapan yan sa impeachment court. Hindi dito. Madam Chair, yun lang. Ito mga kababayan, si Abante, Atras Abante, ikaw Abante, yun na nga kasi yung ginamit ninyo dyan na witness, ito yun no, ito yun, sinampahan na ni Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Ito pong
ito pong si Abante, masyado pong napakayabang nito. Asa nakita ba yun? Nakita nyo ba mga kababayan yung kanyang relo na suot? Ayan yung relo niya yata, mga kababayan. Patingin nga natin. Dalawa. Ayun, yung suot niya, Yung suot na yan na relo ni Abante ay halagang sinasabi 20 to 40 million daw yan. So si Abante, mga kababayan, ay halimbawa, siya ang pinakamalaking sahod sa mga congressman. Ang sahod niya ay aabot lang po ng 12 million. Kininta ko na po mga kababayan, 334,000 pala mga kababayan ang pinakamataas na sahod ng isang congressman. No? Yung pinakamalaki. So 334,000 times 36, 3 taon na pagiging congressman ni Abante nung 2022, 23, 24, 25. 12 million lang po mga kababayan. So ibig sabihin, sa loob ng 3 taon na pagiging congressman niya, kung sumahod siya ng pinakamalaki na 334,000, ibig sabihin 12 million lang ang kanyang sahod. So saan galing ang kanyang pinangbili ng relo na to? Isa rin yan dapat mga kababayan tinatanong ng taong bayan, Balikan natin si Ramil Madriaga. Ano ba talaga ang nangyari dito? Kinasuhan ni VP Inday. Marami kasi mga nasasabi na ito daw po ay talagang tinaon ni VP Inday. Pero pakinggan natin si Attorney Panilo kung ano ang magandang paliwanag dito. Okay, for the longest time, the Vice President has been content to just deny the allegations against her and to wait for the proper forum to answer the charges. She believes that there are more important things to do for the country, so she focused her energies on serving the Filipino people and focusing on her duties and obligations as Vice President and as erstwhile Secretary of Education, as well as her duties to her family as mother and daughter. But today marks a turning point as she has embraced her responsibility to continue the tapang and malasakit in Philippine government. She has also accepted her duty to hold accountable those who spread lies and misinformation, to curb the will of the electorate, and to propagate themselves in power at the people's expense. So gaya nga ng sabi niya, hindi pwedeng walang managot. So that's why today she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga, arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga in his affidavit dated November 29, 2025. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga that served in the PSG. She also with her today was Colonel Raymond Lachica, the former commander of the VP-SPG, the Vice Presidential Security and Protection Group. Also with her was Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, who was the
security officer for the DepEd, as well as the deputy group commander for the VPSPG. Also here with us as a witness is Attorney Reynold Monsayak, former OVP spokesperson, and Miss Ana Magnaye, an events organizer based in Davao City. Apart from those two, we also have as additional witnesses former PSG Commander Major General Jose Niembra, as well as Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Doon sa impeachment hearings, si VP Sara? I can't answer that. It's best to ask Attorney Poa, but there's a procedure in the House Justice Committee na susundin, so antayin na lang natin na masunod yung proseso na. Sir, but why now? Because the affidavits po parang lumutang to, I think last year, at least December last year. So parang it took 3 months for you to file a perjury complaint. So others might just ask na baka na-timing doon sa impeachment dahil kasama nga po siya doon sa mga dokumentong pinasa ng mga complainants. So why now? So, hindi naman siya talaga priority ni VP. Ang priority ni VP Sara is magserbisyo. So that's why natatagalan. Medyo may katagalan na rin niyang gusto i-file to, pero priorities get in the way, of course. Pero napapanahon na, lalo na may impeachment, para malaman na ng taong bayan na yes, VP Sara's camp has said that they will address the charges head-on in the impeachment proceedings. But here we are, apart from the impeachment proceedings, we're confronting this head-on by holding Ramil Madriaga accountable. Kasi VP Sara is done playing this game with her enemies on their terms. So this is us bringing the fight to them. Kasi kapag napatunayan na i-perjury dito si Madriaga, syempre kulong yun. The affidavit of Madriaga is included in the impeachment complaints. No, I think this Kulong na nga, nakukulong pa uli. Bartolinian nyo na lang. At pagka naikulong ito at napatunayan mga kababayan, sana ang sunod naman ang ipakulong yung mga congressman na gumamit dito kay Madriaga. Sino-sino ba mga kababayan ang gumamit dito kay Madriaga? Abangan natin yan, ha? This is a perfect opportunity to show to the people how politically motivated these impeachment complaints are, because they are based on a worthless testimony from an untrustworthy source like Madriaga. It shows that the complainants and those pushing for the impeachment did not fact check or did a background check on Madriaga and his claims, and that's why they claim that his testimony is the smoking gun, quote unquote, for the impeachment against VP Sara. So yun ang pinapatunayan nun. At masaya kami na maipapakita na namin finally sa tao na kung gaano ka politically motivated itong mga impeachment complaint na ito. Pero sir, it shows... But Attorney Palad, Madriaga's legal counsel said the Vice President visited him twice, even offering a help for his case related to kidnapping. May we get an information about that? So that's already debunked by Secretary John Vic Remulla himself. VP Sara never visited Ramil Madriaga in jail or anywhere else. Correct. And she has no reason to visit him. Sir, are there additional complaints being considered against Madriaga? Not at this time. Not against Madriaga, yes. Not Madriaga. Abangan. Clue, sir. May kinalaman Wala pa. So sir, just to clarify, pwede naman niya i-deny na lang din ulit. Sabi nyo kanina, dinedeny lang naman ni VP Sara before, kaya hindi nag-file ng case. Bakit nag-file ng case? Timing sa mga impeachment hearings na. Kasi noon kasi ang paniniwala niya, katulad din ng paniniwala ni Pangulong Duterte noon na karapatan ng tao na mag-file ng kaso. So hayaan na lang. Pero pagka hinahayaan kasi, pwedeng hindi sila natatakot na magsinungaling, maggumawa ng kwento, sumira ng buhay. Ngayon, dinidikit nila ngayon sa impeachment, ang kahulugan nun or ang possible consequence nun is, for example, subvert yung will of the people.
kasi gusto mong tanggalin ang isang duly elected official ng bansa. So, tanggap ni VP Sara na duty niya, obligasyon niya na harapin to at panagutin si Madriaga. Ang turning point, sir. Turning point, I'm not privy to the turning point. But yeah, we spoke about this for the first time in, I want to say, January or early Feb. Siya mismo nagsabi na tutuloy na ang kaso. Siya ang nagsabi mismo na hindi na pwedeng hayaan lang tong mga to. Wala na nakita. Sorry po. Post-taking sa Pinapakita lang dito mga kababayan na talagang si VP Inday Sara ay malaki po yung teka, ito na mag-uot na po. Pinapakita lang dito mga kababayan na si VP Sara ay alam niyo po na kung may mga kasinungalingan nakasaad sa inyong complete affidavit, alam niyo kung maaari po kayo sampahan ng kasong perjury o pagsisinungaling. Okay na po. bilis. Thank you. Yes. Okay na po. Baba na po. Okay, sir. Ma'am, sir, ma'am. Excuse lang po. May interview lang. Kahit ano lang po, mabilis lang. Para ano lang, mabilis lang po na ano lang pong ano ma'am. Bakit ngayon lang kinigsampa ng kaso ng perjury? Sagot ako dyan. Sige. Pero Vice, ano pong ano nyo? Reaction na sa mga sa impeachment sa House hearing po ngayon ma'am? Ma'am, sa impeachment ko rin ma'am. Si Atty. Powa yun. Pero Yung dito naman kay Atty. Panessa. Pero may monitor niyo po ba yung hearings sa Congress? Marami akong ginagawa na trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. But how's the defense team preparing? Defense team, Atty. Powa. Ready naman po sila sa mga... Atty. Powa. Si Atty. Paulo sa ano? Dito kay Madriaga. Ma'am, decided na yung running mate mo, ma'am, na nire-recruit? Meron na. Decided na, ma'am? Meron na ba yung tanong? Ayan na, pinagkakagulan na presidente natin mga kababayan. Ang milit. Ang ganda na noon eh. Pinagkakaguluhan ng ating Vice President mga kababayan, ano? Pinagkakaguluhan talagang ating Vice President. Nakakatuwa lang mga kababayan sapagkat ito pong ating Vice President ay talaga naman ano kung gaano po siya kamahal ng taong bayan. At wala pong ganito si Ngagba mga kababayan ano ho. At grabe no, ang daming tanong ng mga media. Sabi nga ni VP Inday, ang kulit din talaga mga media no. So ayan, alam nyo na kung bakit yung mga vlogger minsan akala nyo makukulit, kami ang makukulit, hindi. Mas makulit po yan mga mainstream media, no? Ilang beses po sinasabi ni VP Inday, siya na lang, sagot tanongin nyo. Si Paulo, mga ano to? Yung anak ni Atty. Panilo? Paulo Panilo ba? Tama ba? Yun. At saka si Atty. Powa, doon naman sa impeachment yun. Yan mga kababayan. Kasi si VP Inday Sara nakapokus po sa kanyang trabaho. Yun po yun, di ba? So ngayon, ano na, ang kanilang gustong gawing star witness nila ay isang nakakulong na dahil sa may kasong kidnapping, mga kabayan, ay ito ngayon, makukulong pa, another kulong. Doble kulong na ito mga kababayan. At dahil dyan,
Itong si Ngagba ay kamot bayag. Ay, kamot. sorry. Kamot batok. Ano ba yan? Nadudulas ka ba, Mara? Sa mga gusto pong makakuha ng screenshot, ito kabayan, screenshot nyo po itong mga listahan nito pong mga, hindi pa po ito kabuuan, mayroon pa sa baba, hindi kasi sakop na ng ating ano, no? Tingnan ko kung kakayanin pa. Tingnan natin, ha? O yan. Mayroon pa sa baba eh. Ay, bakit hindi mano? Ayan guys, oh. Yan, yung kabuuan yan. Ayan, dito sa taas. Ayan, yan, screenshot nyo mga kababayan. Siya pong lahat yan ang mga ano, mga listahan ng mga sumusuporta dito sa 18 dating mga sundalo. Ano ho? Sinusuportahan po nila ang dating mga sundalo sa kanila pong paglantad, lalo na nga po dito sa mga mali-malitang mga pera. Ano ho, mga kababayan. So puntahan nyo po yan, screenshot nyo po. Ayan po mga initial, no? Inilabas po ni retired Major General Romeo Puques. Yan po ang mga ano. So sunod-sunod na po ito mga kababayan. Mukhang ito na siguro ang inaantay natin talaga, no? Dahil nga po sa mayroon na po silang mga involved na mga kasamahan. At ito take note mga kababayan, ayon po dito sa mga 18 ex-soldiers ay mayroon po mga active dito. 'Di ba? May mga active po mga kababayan na nandito po. Nandito po ngayon, may mga active po ano ho. So, tuloy-tuloy lang po tayo sa suporta. At ito naman po mga kababayan, ito ho. Ito naman ang sinabi ni update tayo kay ano. Alam namin kay Miss Kitty Duterte doon sa Dahig mga kababayan. Kami sa Estado de Digong, no? Alam namin kaya niya, siya pa ba? Diba? Alam niyo yung ugali ni VP Sara, mas matapang pa yan sa tatay namin. Tsaka fighter talaga. Our Papa raised us to be that way, all of us. Alam namin. Diba? Totoo naman yun mga kababayan eh. Ako, saksi din ako niyan na matapang talaga yan si BP Inday. Mas matapang pa yan kay Tatay Digong. Totoo yan. Ito. Kaya nga 'di ba yung iba sabi nila na magre-resign na ito or i-impeach ka. Parang sa akin, hindi ako magre-resign. Kung meron kayong impeachment, edi i-impeach ninyo ako. Pero hindi talaga ako aalis kung saan ako nilagay ng mga tao kasi tiwala nila yung binigay nila sa akin. Kaya nga 'di ba yung iba sabi nila na magre-resign na ito. Maglaway kayo sa resign ninyo na yan. Hindi nyo pwedeng mapag-resignin, no? Itong si BP Inday Sara ng ganun-ganun na lang. Ito naman si Mayor Basti Duterte. Wala, magyapon, parehar mga nasturya, balik-balik na naman na for the past 3 years. Ba, nabalik na po tayo confidential funds. Diba? Wala, magyapon, parehar mga nasturya, balik-balik na naman na for the past 3 years. Ba, nabalik na po tayo confidential funds. Tama, di ba? Balik na naman sa confidential funds, samantalang itong si Marcos Jr., bilyon-bilyon ang confidential funds na hindi po, wala po ayaw pag-usapan ng mga hunghang. The Vice President disbursed the amount in 11 days. You know, we have to take note. The request from the Office of the Vice President was made on August 20, 2022. The funds were approved by the President and downloaded to the Office of the Vice President on December 20. 11 days before the end of the calendar year. So, but the question is, does rapid disbursement alone constitute an impeachable offense? Does it establish illegality? Confidential funds may be disbursed quickly due to operational requirements. The complaint fails to show the unlawful diversion. Saan ba ginamit yung confidential funds? COA issued, it is true that COA issued its first audit observation memorandum. But an audit observation memorandum is a preliminary audit finding, requesting clarification. It does not establish liability nor show that respondents personally falsified documents.
it was also alleged that COA issued a notice of disallowance on August 8, 2024 for items totaling 73 million. But a notice of disallowance establishes potential administrative liability subject to appeal. It does not automatically establish criminal conduct or an impeachable offense. Now, ang kailangan natin malaman, is there a final audit observation issued by the COA? O wala? Because I was going through the Nakatanga si Dilema doon mga kababayan, no? there was no mention of a final audit observation. If there was, then it was not contained in the complaint. The Vice President, Yun mga kababayan, ayan no, si Dilema napayuko na lang dito. Alam nyo po ano ho, ito pa lang nangyayari sa confidential fund ni BP Inday Sara, 11 days na lang binigay ni BBM. So talagang mayroon na po nung pa lang, mukhang tinaniman na po si BP Sara ng mga, kumbaga para bagang tinaniman na ang tawag dito, tanim kaso hindi eh, tanim ebidensya hindi eh. Pag ipang blackmail sa kanya parang ganun eh. 'Di ba? Tinaniman na talaga, biruin mo 11 days na lang, December 20, December 31, pitsa 1 na, bagong taon na. 'Di ba? At ang matindi nito kabayan, isipin mo, mula nung maupo siya bilang Vice President, wala palang budget. Confidential fund. Ibig sabihin mga kababayan, gumana po ang opisina ni BP Inday Sara ng walang budget, nag-abono po muna siya. Gets nyo mga kababayan? May abono ang ginagawa ang BP Inday Sara. Bakit ko nasabi pong abono? Marami po ako mga napanood na mga sundalo na napapanood natin dito rin sa YouTube. Nag-confess sila kung ano po ang nangyari sa kanila noong mga panahon nung sila ay nag-i-intel. Alam niyo yung napakahirap kumuha ng pera dyan, no? I mean, yung napakahirap makahingi ng budget. At pag nakahingi sila, alias-alias talaga yan. Kasi papatayin ang kanilang intel. 'Di ba? At pamilya ng kanilang intel. Yung isang sundalo na nag-aalaga ng intel, mga kababayan, yung confidential niya na tao, abay, humihingi sa kanya ng pera, humihingi sa kanya ng budget, wala siyang maibigay. Ang ginawa niya, inaabunuhan niya. Ganito rin malamang kaya ang nangyari kay BP Inday. Inipit ni BBM tapos ibigay lang para sa 11 days na lang para magamit pa niya ito balang araw. Ito na nga, ginamit ng kanyang mga alipuris para i-impit si BP Inday. So ibig sabihin mga kababayan, si BP Inday mayroon pa pong nagawang kabutihan sa bayan doon nga sa particular sa mga confidential agent at sa mga taong mga intel. Kasi gumagana po ang intelligence eh. Marami na po mga MPing nawala, di ba? Nag-surrender, nagbalik loob sa gobyerno, napagandang buhay dahil sa programa sa pagiging chairman yata ni BP Inday noon, chairman o vice chairman ng NTF-ILCAC. At alam po ito ng buong Pilipinas. NTF-ILCAC po sa ilalim ng panahon ni Tatay Digong, ito po ang naging dahilan kung bakit marami po ang nagbalik loob ng mga MP. At isa na nga po dyan ang ating kaibigan ni si Ka Eric Celes. Di ba mga kababayan? So ibig sabihin lang nito, si BP Inday talaga ay mayroon talaga siyang pusong pagmamalasakit. No? At ito nga mga sinin sa atin nitong itong video na ito mga kababayan, sinin sa atin ito. Suportahan niyo po itong Sara Duterte Tracker mga kababayan, sapagkat dito po marami po kayong mapapanood na hindi niyo mapapanood sa iba. Direkta po ito doon, no? Mga post po kay Vice President Sara Duterte. Para sa mas sariwa, mas mabilis yung makita mga kababayan ang mga update. Ayan po mga kababayan. So, isipin nyo yan, no? Ilang buwan si BP Inday mula nung June 30, tama, no? July 1, nakaupo siyang Vice President. Wala siyang intelligence or confidential fund dahil iniipit lang, no?
Saka lang siya nagkaroon ng budget noong December 20. Siyempre, alangan naman tumigil yun. Ano ibig sabihin? Nag-abono po si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At ito ngayon ang ipinapanira sa kanya nito pong nakakulong na si Raul Madriaga. At ang matindi nito, may mga congressman na nasa likod nitong si Madriaga. Kaya pag nakakulong na ito si Madriaga at nakulong uli, dapat sunod na kasuhan ni BP Inday yung mga congressman na tumulong sa kanya sa sisinungaling ni Madriaga. Payag ba kayo mga kababayan? At kung payag kayo, tingnan ninyo kung sino-sino ang maaaring kasuhan dito ni Vice President Inday Sara Duterte. Comment nyo na lang yan sa paki-comment nyo na lang po sa baba. Ayan po, maraming salamat at kung mayroon po kayong mga pabati dyan mga kababayan, ay huwag po kayong mahiya mag-comment sa inyong inyong mga sasabihin at mag-shoutout tayo kung may mga oras pa tayo kamukha nito ngayon. Magtingin tayo ng ilang mga comment section kung sino-sino ang maaaring nating ma-shoutout, no? Ayan. Kaya pala todo protect sila kay BBM, nakatanggap silang lahat ng malita. Sabi nito, mga kababayan. No? Sa tingin nyo, totoo ba ang sinasabi ni Sir? No? Kaya daw pala nakatodo protect sila kay BBM. Ayan, no? Ayan ang comment niya, kabayan. No? Ay, saan ba yan? Ito. Kaya nga, galit na galit si Trililing sa mga Duterte, ganun ang magnanakaw. Galit dahil mabibisto siya. Sir, pero kung laban sa mga Duterte, yan pipilitin ni Lacson upang magsalita, pero hindi pabor sa kanila, sa kademonyuhan nila, hindi totoo yan. Sabit siya. Siya lang ang hindi nakakaalam, sabit siya. Ibig sabihin ng siguro ni Arnel, yung nag-comment, ay pag sa mga Duterte ay entertain ka agad nila, pero pag laban sa kanila, wala yan. Puro yan fake news. Wala pa kasi meron pang Marines na testify sa sunod. Baka masama yan si Pinky. Naku, no? Sabi naman itong ni Alberto, no? Baka daw masama pa yan si Pinky. Naku, abangan natin siguro yan mga kababayan. Grabe talaga pinagagawa. Dalawang namuno sa ngayon, no? Sabi naman itong isa. Truth and justice prevail. Wala kayong malilihim sa harapan ng Panginoon. Diyos na lumikha sa lahat. Sabi ni Luz Ferrer. Mga kontraktor nagbibigay kaagad ng 30% bago aprobahan ang proyekto. Isipin kung ilan lahat ang mga kontraktor sa ng DPWH. Ayan, sabi ni Armando Punla. Kasama kasi siya sa nabigyan ng malita. Natural i-release niya. Sabi nito. Nako, ayaw pa nila Manila 18 million ang sabi. Yan mga kababayan. So ibig sabihin, ito po, no? Napakarami na po ng mga nagsasabi, nagkakatugma-tugma na po ang lahat. So abangan po natin ang mga susunod na mga development, mga kababayan. Kung nakarating ka sa dulo ng video ito, huwag kang mahiya, paki-comment po dyan sa baba at taga saan ka, pa-shoutout BMR. Maraming salamat, Pilipinas, as always. Bye-bye! Comment kayo mga kababayan.